Good afternoon guys. Good afternoon. Ngayon ay April 5. Hapon na po. Alas 3 na. Oh, quarter to 4 o'clock. So, ayun. So, maraming salamat Ma'am Aliana Reyes. At sobrang thank you sa paayuda mo ulit kay Lolo Rick sa panggatas. Maraming salamat. Sobrang maraming salamat talaga ma'am. So, ayun. Andito ako ngayon. Tingnan nyo guys. Yun, hindi klaro. Mga damit ko yan. Halos puros ukay-ukay lang yan. Mga damit ko yan galing. Kasi tingnan nyo din. Ito ang mahiwaga kong mahiwaga kong aparador. Cartoon. So ayan. Yan sa likod. Mga nilabhan yan ni Dudong. Mga damit niya sa school. So hindi pa natupi. So tutupiin ko din yan ngayon. So pabayaan nyo na yung kalat yan guys. So ayan. Yan ang aking mahiwagang aparador na karton. Ilang taon na din yan. Taon. Mo siguro mga more than a year na din itong ginagamit ko. Ayan, tingnan nyo. So sa ngayon, sirang-sira na din siya talaga. Na sobrang sira na yung aparador. Kailangan ko nang bumili ngayon ng bagong aparador na karton. Tingnan nyo ba yan? Ayan. Naghihiwalay na siya. So, yun guys. O, yun. Yun, mga nilabhan yan. So, naghihiwalay na yan siya. Wala na talagang pag-asa. So, ngayon, pagdating ni Chris galing sa Namasada, pabibili ako ng karton. Yung karton na malalaki. So, yung mga damit ko guys. So, ay chika ito, maikling kwenta tungkol sa mga damit. So, maraming makarelate sa akin. Kasi marami man talagang walang pera din tulad ko na, hikaho sa buhay na nanay. So, ayun. Yun ako. Dalaga ako, magtrabaho, makabili ako ng damit. So, pag buntis ko, lumubo ako, yung lahat ng damit ko ay nawala. Binigay ko sa nanay ko kasi nagkakasya sa nanay ko yung damit ko. So, after, wala na akong damit. So, lagi akong suki ng mga ukay-ukay. Ukay-ukay. Wala akong damit na brand new guys, kundi ukay-ukay. So, yung iba din bigay lang sa akin. So, simula nagbuntis ako, ukay-ukay. So, tapos nanganak ako, sobrang hirap ng pamumuhay. Sobrang hirap kasi lagi nagkakasakit si Dodong. Yung yung ukay-ukay pa din, pero hindi masyado. So, mga ilang taon akong walang bili-bili ng damit na ukay-ukay. Nagtitiis talaga kasi lahat ng pera, laging na kay Dodong. Pag 8 years old ni Dodong, ayun, huminto yung kanyang pagkasakit, yung pagkahapo, yung asthmatic, sobrang asthmatic guys. Magsipon lang siya ng konti, kinabukasan ang paghinga niya gano'n na din. So ay magkakasakit lang ang anak ko, iiyak na ako kasi maghahanap na naman kami ng pera. At alam nyo na, dito sa kanila dati hindi ako welcome. Ayan, dumating si Chris, ang ingay ng mga aso. Pag magtrabaho si Chris, mag-isa lang talaga ako, wala akong kausap kasi mga tao dito hindi ko maintindihan yung salita. Muslim at Chabacano, Sambuangueño, hindi ko, Bisaya kasi ako. So, pag-isipin ko ngayon, so ayaw pa sa'yo ng lugar na ito. Ayaw pa nila. Alam nyo guys noon, kunting chika, harap-harapan akong ayaw nila sa akin. So, yun. Pero, nalampasan ko man yun. Ngayon, okay na kami. Pero ngayon din, hindi ako ipokrita. Minsan naiinis ako sa obligasyon kay Lolo Rick kasi minsan nakakapagod siya. Nakakapagod talagang ng matanda, lalo na yung ganyan. Lalo na ngayon, na bedridden siya, hindi na siya makalakad, hindi makalabas, tapos kailangan niya ng diaper. Ang mahal ng diaper. So, kahapon pinaliguan namin siya. Tinapon lahat ng damit, lahat lang ng banig, ng kumot, tinapon kasi sobrang matae. So, ayun. So, parang ang hirap ba? Mag-alaga, lalo na pag walang pera. Walang financial na support. Ang hirap guys, sobra. Kaya laking pasalamat ko kay Ma'am Aliana Reyes na may panggatas si Lolo Rick, may panggatas siya at
minsan pang ulam na din. So, sa hirap ba naman ang buhay ngayon, sa mahal ng bilihin, grabe. Hindi ko na detalye yung ayaw sa akin ng biyanan noon, pero ngayon okay naman kami. Yan ang mahiwaga kong karton. Ilang taon na din yan. So may mga ano na yan. Oh. So itatapon ko na ito sa labas. Bibili ako ng bagong karton.